Kaya salamat po maayong bunta at kanatong tanan, mga igsoon. Okay, praise God, no? Sa maayong panahon, sa kagayo na nagihakap nito sa Ginoo kanato, no? Nga makahiusa kita sa pagsimba karon. So, hadol na ang church anniversary, no? Usa na lang ka Domingo niya manana church anniversary na. So, salamat sa Diyos, no, sa iyang mga pagpakamaayo kanato. O, 2 Sundays ago, nag-baptize kita, no? Wala po ito na kalunod sa pag-recognize. So, tulong to sila, ay ano kung nang tulong, no? Si to si Nancy, si Susan, ato pati daw doon sila, may nung may lahat, pareho, si Susan, si Onya, siya. Salamat sa Diyos, no? Sige, balik na, lingkod. Praise God, no, sa doon ay dumagamit sunod sa office. So, mga igsoon, taal na sa atong mensahe ay by the way, salamat tayo tayo ng bako na kwan na kita mo na yung bako na, no? Basi, ang tanan, basi ganahan ng wali, kaya na inindog na pulpito, no? So, dito maglangay, dinita sa mensahe mga igsoon, James chapter 3, verse 13 to 18 ang atong pag-atunan. Pag-auluhan nato atong mensahe, two wisdoms, no? Two sources to harvest. So, kini atong pag-isgutan karon nga duha ka kaalam, no? Gikan sa langit, gikan sa yuta, mao kini ang nag-operate sa tao mga igsoon, no? Mao kini gikan sa atong kasing-kasing. Mao na nga managlahi ang ilang bunga ni no? So, ngayon nakabalo kita mag-diagnose, no, sa atong mga kaugalingon nga no, sa hinungdan nga no mo ni atong na-harvest atong kinabuhi tungod kay usahay dili mamalayan sa tao nga maling nga wisdom dahil nag-operate diya kaniya, no? So, inaot na sa atong kapagtuon karon makatabang kini kanato, no? Nga unsa dayning kinabuhi sumala sa kaalam nga iya sa Dios. Okay? So sa di po kita makapadayon mag-aampo sa ta. Lord God, we thank you Lord sa kagayunan nga makatuon sa kami sa imong mga pulong. Salamat Lord God ang imong pulong gamanan buhi o kini mong pagkaon sa among kada. Maghahatag ka na og encouragement, mga pag-iya, even mga pagbatlo. Nag-pray kami ng imong Espiritu Santo, siya magatundok ka na karon sa mga mensahe nga buot nimo ipaabot sa matag usa. Ginoo kami nagapanagyan, in Jesus name. Amen. So, nadin na itong pasahon na sa verse 13 to 18, no? So, sundan lang sa inyong mga mata. Ingon sa verse, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where in vain and self-seeking exists, confusion and every evil things are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now, the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. So, ang Ginoo magapanalangin niya, yung pulong atong pagkakamalandungan karon. So, sunod tayo sa verse 13, no?
Ingon sa verse, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Yun ang mga igsoon, ang Book of James, sa pero na ito ginasulti, no, na mo kini ang practical aspect, no, sa pagkinabuhi ba na nahayoyon sa kabubuton sa Diyos. Pagkinabuhi na doon ay kaalam, no? So, equivalent nini sa Old Testament, mo itong Book of Proverbs, no? O ang Ecclesiastes. So, practical Christianity, no? Gisulatan ni James ang mga believer na, no? Mga tumulong na diyan sa Ginoo. Karon naghatag siya instruction nga isip mga tumulong unsa may mga expectations nga makita sa atong kinabuhi, sa atong mga gawin, sa atong mga pagpanuti, no? Sa atong mga actions, mga igsoon. So, ingon niya, who is wise and understanding among you, no? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. So, mayroon na itong mga igsoon, kini kitawag na wisdom, no? Although ang kalibutan, na sila ilahin nga definition sa wisdom, no? Kaya for example, kung may ka wise sa ato ka nga term, meaning may nga ba taas na naabtan sa academic niya, that's why yung na taas na iyang kaalam, no? Or kung kanang mga tao na philosopher, no? Mga Greek na mga tao, no? Mahilig sila sa philosophy. So, ginatawag ko na sila ng mga wise. Okay? Pero, remember, ang nagsulang hini mga igsoon sa Hudiyo, no? Na sila yung culture sa mga Hudiyo. O sa ila, nga pagsabot, kung may ka wisdom, is not speaking about abstract knowledge. No? Or about philosophy. Dili na pasabot nila mga igsoon. Ang wisdom nga ginisgutan morning, it means the skill of living a life honoring to God. Mo na ang wisdom ang igsoon. Kaalam ba nga nagakinabuhi ang tao na nagahatag og pasidungog, no? Ang Ginoo mahimaya siya tungod sa the way we live, no? Sa atong kinabuhi, mga igsoon. So kining verse 13, makita nato nga usa kini ka transition, no? Gikan sa chapter 3, di ba nagisguto about kinsay gusto maging teacher sa inyo, no? Kinahanglan ka ba mag-control sa iyang tongue, no? Sa iyang dila. So kini siya ang igsoon is a transition nga verse. If someone claims they are qualified to teach or possess spiritual maturity, mo ang challenge ni ipakita ni James, then prove it not with your mouth, but with your life. So mo ni kaduhang punto mga igsoon, no? Ingon ni James, those who want to be a teacher, you need to properly execute your tongue. Mo na ito na sa duha ka mensahe. Karon mga igsoon, wala nang stop si James, diha. Ingon ni James, kinahanglan sa makita diri sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi, no? Mo na ang igsoon ang tao nga dunay kaalam. Ang word kay gamit din no, ingon niya, who is wise and understanding among you? No, di ba sa Greek ng igsoon kanang Sophia, no? Di ba na yung mga big shop na Sophia? Ang meaning niya na is wisdom, no? Gikan sa word nga sophos, okay? Ang meaning niya nini is deep moral, spiritual, no, nga wisdom. O kining gingon din nga understanding, kay wise and understanding man ang i-challenge din gikan kini sa word nga epistemon, no? Mo na siya. This refers mga igsoon sa technical, practical understanding or expertise. Gipir ning duha no ang wisdom ug ang understanding. By pairing them, James addresses
both the internal heart condition and the external intellectual capability. When James asked, kinsa kaninyo ang dunay kaalam o adunay kahibalo, no? Gina-challenge si James mga igsoon ng mga believer, inwardly and outwardly, externally, sa ilang kinabuhi. Kaya ingon ang verse, kinsa kaninyo na ani ana, wisdom and understanding, let him show by good conduct. So, ang word nga good conduct, this means mga igsoon, dili nagpasabot nga single good deed. Kanang kausalan kami himog maayo. But rather, kining good conduct na gin-refer din this is a way of life. No? The way we live, no? This implies a consistent daily pattern of living. Nasa ito pa naman sa pulong sa Ginoo, katong tao daw na maalamon, adunay kahibalo, no? Ingon ni James, makita ni the way sa iyang pagkinabuhi matag-adlaw. No? Unya, kasi padayon ingon sa verse, let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Sa iya daw na pagkinabuhi, no? Makita ang itawag mga igsoon nga meekness. No? Unsa man ang meekness? Okay? Ingon ani. Kini daw nga word, gikan kini sa word sa original nga Greek nga prakotes, no? Kaning meekness. This is one of the most misunderstood word in the New Testament, kaning meekness. It does not mean, kung may meekness, it does not mean weakness or cowardice, mga igsoon. Dili daw na mo ang meaning sa meekness, kanang talawad ka o naa ka sa weakness, no? Sa ilang pagsabot ini, gikan sa etymology sa mga Greek, kining praotes or meekness was used to describe sa usa ka kabayo mga igsoon that had been broken and trained. Ug ang mahitabo, power under control. No? For example, makadakop sila kabayo sa wild. Ila na nga i-train. Hindi pa train na mahitabo, ang power sa kabayo under control na siya. No? So it is a strength mga igsoon channeled through humility. No? Nagalit niya maayo, sakto ang iyang puso nga anaay pagpaubos. Mo na siya ang meekness. No? Now, sa kinatibukan sa book of James, mo ni ang picture mga igsoon. True faith inevitably produces outward fruit. No? Ang kinibang atong pagtungo sa Ginoo mga igsoon, it leads us to a transformed lives. No? Ang kinabuhi ba, makita ang kabaguhan. O kung sa kahoy pa, dunay makuha o makita ang bunga. So true wisdom is not measured by the degree you hold. No? The arguments you win, dili na mo'y basihanan nga wise ka. Kung ikaw ang daog sa panaglalis, dili. Or, dili po ka makaingon nga wise na ang tao kung siya maayo manulti. Dili po na ang wisdom magipasabot mga igsoon din sa James. Ang wisdom is the humility and the goodness of our action. No? Nga sa ato ba mga igsoon, ang usa ka tawo makita siya kinabuhi ang maayo o ang pag-execute niya nga adunay pagpaubos. Mao nang tao nga adunay wisdom. Kaya ito sa Bible, no? Nagahimok siya nga adunay ang lawak ni siya sa Bisaya kining meekness, kalumok, no? Pagkalumok. Mo na Bisaya. Meekness, mga igsoon. Now,
makita nato na kinahanglan ato i-test ang atong mga desire o mga ambition. If you desire, for example, leadership, dito mo na, no? Or influence, you desire at the top, no? The reputation of being a spiritual guide, dito na natin, desire mo na. O, teacher ta, o, natay leadership nga gigulitan, or ministry. Pero mo na yung mga exon. The starting point is a lifestyle of quiet, controlled strength that serves others. No? Kinahanglan daw kung mga lagat ta, makita daw ang meekness nga naa nato. Oo. Quiet, controlled strength that serve others. Oo. Kaya kung naata sa taas, no, ginikanan ka man or sa group, kung ikaw or sa church, kung ikaw pastor, kung sa taga group, no? Kung naka sa taas mo ito, naka authority. And if you have authority, if there is no meekness, we can or you can abuse your power. Muna ang ingon sa Ginoo, no? Kinsa ka ninyo nga dunay kaalam, dunay kahibalo, ipakita sa inyong mga gawin nga kamo adunay kalumok, meekness, meaning you control your life. Nga naay mga igsoon, humility diha sa nagdi. Kaya naman diay, kung sa may mahitabo, kung ang ma-execute, dili kaalam nga iya sa Diyos. Yun ang mga igsoon ay ginatawag thinking nga wisdom. Ha? Yan ang ginatawag faith or misplaced wisdom. Kung sa man mo nang gingon sa verse 14. Kung sa ingon sa verse 14. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. Mga believer na gisultian. Ingon sa word of God, kung ang mga katauhan sa Ginoo mao ning makita pinipiki dili maayo, no? Bitter envy, self-seeking. Ingon dili mga igsoon na dili gyud ni maayo. Ato ning ipasabot sa manidiay. Now sa verse 13, unsa ganing gingon? Nakutana si James, kinsa kaninyo ang dunay kaalam? Truly wise. Pero sa verse 14, unsay makita din James exposes the counterfeit. Unsay dili wisdom, no? James diagnose, no? Pointing directly to the internal motives of people who claim to be wise or spiritual leaders but are actually driving divisions. No? Now, lisod o delikado mga igsoon ang usang nga naa sa man of influence kung makita kining gidiagnose din sa Word of God, envy and self-seeking. No? Now, mangta na tanong, katong early church ba, sa first century church, sa inyong paminaw, perfect sila nga church or dili? Dili, no? Ha? The early church was not perfect, mga igsoon. Kanang gitawag peaceful utopia, may kag-utopia mo sa mana. Kanang imagine mo ba ang society perfect, very perfect? No, wala yun. Nindot. Oh, wala yung perfect utopia mga igsoon. Ang New Testament church. Because they face intense internal conflict. No, ng mga issues nila sa muna. And then, sa pa, favoritism. And then, social status classes. Ang mga pobre o mga dato, no? Na ay classes nila. Na ay tensions. Adunay power struggles mga igsoon among aspiring teachers, no? Mao na yang nagakahitabo mga igsoon. So James is pulling back the curtain on why these fights happen. In other words, ipakita din sa verse 14 mga igsoon
Imo ni James, sige, tanawa na to. Ang church do not problem. Faction diri, away diri, do na mga tensions. Kung baga mga Exxon, biyablay na itong tabil aron ninyong makita ang sa hinungdan. Imo ni James, morning duha ka hinungdan. There is bitter envy and self-seeking attitude. O mao ni ang hinungdan, no? Okay, ako manahon ni kung sama ni. Pag imong nga bitter envy mga Exxon, ang ipasabot ni is resentful jealousy of others. May tabo ni sa mga church people, magsilos ka sa imong kaparehas. Ang mga young people, magsilos sila sa ilang kapareho nga young people. Ang mga wumiso po, ang mga layman po, ang mga pastor po. Sa ilang nga mga ka-level, there is a resentful jealousy of others. Usa kini ka feeling mga Exxon of anger when someone else succeeds or gets recognition. Nga sa atong part, usa kini ka attitude sa tao nga makita gani niya ng achievements o na iyang status na sa taas. Uy, di siya mubati o maayo, no? Masuko siya, no? Mao na mga Exxon ang bitter envy. Oo. So, lisod ni nga kinaiya mga Exxon, no? Kini pag self-seeking, delikado po ni. Ano man? Ang pagdating nila ni self-seeking, no? Gikan sa etymology ni sa Greek. Okay? Ang paggamit nila ni this word originally referred to a hireling or day laborer. Ang nagapatrabaho, kitawag sila sa una nga self-seeking. Muna tawag sa ila. Kaya narabaho ka para sa pagdalingon. So, gigamit ang word nga self-seeking. Pero, as the time progress, kini nga word, gigamit mo sa mga politicians sa ilang panahon. O muna niya ang meaning. Over time, it became a political term meaning selfish ambition. Okay? Gikan sa self-seeking, nakadto sa selfish ambition, sa dihang gigamit kini nga word sa mga politician sa ilang time. So, this describes the frantic effort to recruit a following, build a faction, promote oneself at the expense of community unity. Mungkin the community kung asa ka group, sa balay ba, sa church ba, sa workplace ba. Nga sa ato pa, delikado ang self-seeking. Bahala na mo diha. Magkagubot, magdivide mo, magkaproblema mo, basta kay ang self-ambition, ang tao na doon ay self-seeking, siya mapataas. No? Mao ni mga Exxon ang ingon ni James, mao ni ang kaalam na kalibutan, no? Dili ni siya maayo. Ang problem mga Exxon, kung kini nga values, makita mo yun sa kalibutan pa, di ba? Kung kini nga values, masunod di siya sa church. Mao ni mga Exxon ang hinungdan nga dunay dili maayo nga mahitabo. That's why ingon ni James, no? If you have bitter envy, self-seeking in your heart, in section not, do not boast and lie against the truth. Unsa pa nang do not boast and lie against the truth? No. Ingon ani, James is saying that if you have bitterness and ambition in your heart, but you claim to be acting out of godly wisdom or theological correctness, ingon ni James, you are arrogant boasters. Your toxic attitude actively contradicts, only lie against the truth of the gospel you claim to defend. No? So, naaman ni mga Exxon ba sa kulit na magbantay, naaman ni Israel nato. No?
kining nga mga kinaiya. That's why giuluhan nato itong mensahe karon, to wisdom, to sources, and to harvest. Now, theology and intellect are dangerous weapons when wielded by a proud heart. No? Ang ato bang right doctrine, naghatag na balaan, delikado mga igsoon kung ang atong kasing-kasing na ay proud heart. No? So James is establishing that the motivation behind our action matters just as much as the action itself. Sa ato pa mga igsoon, bisan nindot ang atong mga aksyon. But if our motivation, the inside God, is na self-seeking, kini daw dili maayo. No? If the root is self-promotion, the fruit will never be righteous, no matter how right your argument sounds. No? Most of the mga igsoon ang problem, no, sa mga Kristohano, no? Kung nakita kinaiya nga self-seeking or selfish ambition, no? No matter nindot ang atong nga ginapanghimo, okay, praise God. Pero sa Bible, ingon sa Ginoo, ginatanaw niya mga igsoon ang atong mga motivations. Tumugi ang attitude nga self-seeking o ang envy is a motivation from the heart. No? O ang Diyos ray nasayod na kahibalo niya ng mga igsoon sa mga motivations sa mga katauhan niya. No? Muna kung nakita ginahimo, no, program, activities, projects, kung maayo, praise God, kaya mga maayo. Pero di na ito kalimtan. Ngayon sa Ginoo, how about ang imong kaugalingon? Are you self-seeking? Or do you have self-ambitions? No? Ginoo rin kay ba ako na mga igsoon, kay lisod man i-judge ang tao, no? Sa mga good things, may ipapanghimo, no? Pero, makita nato din mga igsoon that we are to diagnose sa action mga ginapangbuhat, no? Ngayon sa pulong sa Ginoo, o sa application, it is incredibly easy to disguise selfish ambition as standing up for the truth or being passionate about justice. So, pwede siya muna siyang props mga igsoon. But verse 14 forces us, kung saan, to audit our hearts. So, yun ang igsoon ang Diyos, no? Ginatanaw niya ang heart sa tao. O kini verse 14, mo ni isulti din ni James. Mo na natong ipangutana. For example, sa arguments, no? Am I arguing a point online? Di ba sa atong social media? Kala nagigladis ka dito, anis. Or in person, kunya, nagladisay mo. Are you arguing because you love truth? Or because I love the feeling of winning and being right? Asa mo yun diha? No. Apil ko ali kaya nung makahibaw yung siya na bright dito. No? Makapanog yung ko. No? So makita diha mga igsoon na again, ang pag-audit sa heart sa tao. No? Kita ko natin mga ginapangbuhat. Okay? Gusto sa Ginoo mga igsoon nga kini wala nagapasikat sa atong envy o sa atong selfish ambition. Kaya kining selfish ambition o ang envy, they are powerful motivation. Pero, ito sa Bible, this is not good. No? Dili ni nagapasikat sa Diyos nung nakaalam ng igsoon. No? So, muna nakita, nagahimo tag mga maayo, praise God, di ba? But more than that, ingon sa Ginoo, I am looking your motivation.
Ha? Ginatanaw na ko ang imong kasing-kasing. Are you in the other side and are you promoting yourself? Or are you doing that because you are envious of others? No? So, mo ni mga igsoon ang dapat usab na pagkatanaw nato. Now, kung atong i-analyze ang mga churches, di ba doon lang mga churches nga problematic, no? Usay na katabo sa church dahil kitawag gossip. No? Naghang mga marites. Unya, nakita ko na to sa churches, nagka-split, di ba? Nagkasipak-sipak. Mga real talk ni mga igsoon na itong disputan. Okay? And then, from the same church, na po yung mga friendship are fractured. Di ba? Unya, usahay, sa places, usahay mo toxic na. Ano man, yung sa may nahita po. That's why, ipakita sa verse 14, ang pag-evaluate. Ang pag-audit. Ingo ni James, you know what, gano'y munana ang kakahita po? Maula dini. Invade. Ang invade, kung sa kanina, I want what they have. Mo nang invade ng exo. Naiiyak, wakoy ako, di mayo. No? Kinangan na ako po anak. Ubod sa maning self-seeking. Mauni, I want what's best for me. Ha? Kung sa'y maayo para nako, maunay akong himon. So James tells us that identifying these traits in ourselves is the first step to stopping mga igsoon the bleed or kini katong isbukan ng problems. No? So, kung dunay mga relationship problems mga igsoon, dili man ta ka hukom sa uban, no? Kay ila man na. Pero kung ni James mga igsoon, you diagnose yourself. No? Pamutanong daw nato atong kaugalingon. Nakaba ko liili nga kinaiya. Ha? Kining masinahon, envious. Naaba ko nini nga kinaiya, nga self-promoting or selfish ambition, mga ito. No? Kaya mauni ang naadi ay kung naay wisdom na kalibutan, dili di maayo, kung sinarang nini, ang anatomy niya. Verse 15 and 16. This wisdom does not descend from above. It is earthly, sensual, demonic intelligence. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Ha? Ingon ni James sa mga katauhan sa Ginoo, ingon niya, na kung naanin nyo ning duha, selfish ambition o envious spirit, ingon ni James, delikado kay ang source nini, kini kalibutanon, kini sensual, o kini ultimately is demonic. Ingon ni sa Word of God, mga igsoon, no? Ang punong sa Ginoo, very no? Musulti yun siya, mga igsoon directly. Walay tamo-tamo, walay lipod-lipod. Ingon sa Ginoo, kini daw ang mga practices dili iya sa Dios. Okay? Kung may earthly, isa pa na. It operates purely on human standard, no? Morning finite perspective, no? Worldly system, o walang earthly. Okay? So walay godly values, no? Kay earthly man, kalibutan ng pamaagi. Ug mo yung kag sensual. Kung may kag sensual, meaning unspiritual, dili spiritual. Okay? Driven entirely by human instinct, emotions, and fleshly desire. Sensual. It is a mindset, maunang mindset mga igsoon. If it feels good or benefits me, it must be right. Mo niyang nag-drive mga igsoon, sensual. If it feels good and benefits me, it must be right. Okay? Sensual. Okay?
Pero di ang mas masakit. Ang bottom line, demonic influence. Kaya kung dali mga exo, demonic, it means influence or originating from evil spirits. So, ang system ba sa kalimutan ba, kung ito nang i-analyze, no? Kung pala doon na ito ba, di ba maumuni ang nag-operate mga exo sa kalimutan? No, ang values ba? Self-seeking, selfish ambition, ha? In vain, di ba maumuni siya? Huwag yung sa pulong sa Ginoo, makita nato ang grip sa kaaway, no? Sa yawa. Okay? So James asserts that selfish ambition is not just a bad habit. Its core architecture mirrors Satan's original rebellion. Ang original din ni nagikan yun din ng Satan. Kaya kung sa may makita nato ang Satan di ay. No? Na-verse ini sa buka pa Isaiah, kining word nga ginabalik-balik. Ingon ni Lucifer, kaya Lucifer man ang original ngalan ni Satan. Ingon niya, I will ascend. Pataas ang iyang kaugalingon mga igsoon. O kana daw na mga kinaiya, ingon sa Bible, devilish or demonic influence. No? Muna mga igsoon na dili maayo, no? Ang atong pagpataas sa atong kaugalingon. Tungkol kay kiningat mga kinaiya, dili maayo ang mahimong bunga. Kung sige ko sa verse, ingon sa verse 16 ha, where in vain and self-seeking exists, kung say mahimong bunga. Confusion and every evil thing are there. Na di ang word mga igsoon nga, confusion ang mahimong resulta. Ang sa maning confusion. The result of this wisdom, no, it means instability, disorder, anarchy, commotion. Mga igsoon. You see? Opposite ni siya sa litawang peace and harmony. So, di ba kinaiya ba sa, for example sa trabaho sa gawas, sa mga unbeliever, ang ginahimo nila, ilang daoton nilang kapareho aron ng katuyuan, sila ang ma-promote. Di ba? Self-seeking. Okay? O kinadaw mga kinaiya, mga igsoon, ito, makahimo siyang kagugot. O bisan sa church, mga igsoon, atong bantayan nga we are not self-seeking and envious. Ha? Kay kini mga igsoon, makahimo o ingon diri anarchy, disorder, instability din ha sa community. No? Bisan sa church, bisan sa balay. Danawang mga bata. Di ba, paglalisay, mag-away. Kung i-trace din mo, self-seeking. Di ba? Mao na mga igsoon ang dito sa word of God. No? Dili yun na sikya. Okay? Now, let's continue. Makita nato that wisdom is never just, no? Dili lagi na intellect lang kung makita nato ang meaning sa wisdom and Bible meaning, no? So if our wisdom is rooted in self-preservation, promoting our own name, it aligns directly, no, with the kingdom of darkness. Furthermore, James establishes a theological diagnostic tool that you can evaluate the true spiritual source of an environment by looking at its atmosphere. No? If an environment is marked by chaos and fracturing, mo ng confusion, God is not the author of this strategy. No? So, mga igsoon, mabalaan pa makita kung kini nga lugar rin, toxic man eh. Kini nga lugar karong rin, dukot man eh. Magdihan mo ma-diagnose mga igsoon. Kung tanaw na yung inward niya na, there is self-seeking and there is either into a self-seeking or envious spirit. No?
So, ang pag-apply ni mga igsoon, kinahanglan, no? Atong i-audit again ang ato kasing-kasing. Look at your social media circles. Di ba? Nato yung mga social media, no? And then, sa atong family, o sa church, sa atong culture, dili sa church. Mangutana ta, is there constant drama, faction building, and instability? Ano din pangutana mga igsoon? Because verse 16 tells us exactly why. Makahibalo ka. So instead of diagnosing the external issues, James tells us to look for the hidden roots. Kung saan problem? The hidden roots. Someone, somewhere, is operating out of envy and self-seeking ambition. No? Mawabadala mga igsoon, ang mga mag-asawa, tasay, mag-away, maglalis. Mga magsuon, maupod, mag-away. Ang church people po, usahay na yung mga faction-faction. Ingon ni James mga igsoon, tanawan ninyo inyong kasing-kasing. Selfish ambition and envious spirit. No? Kung mauna ganin ng mga igsoon, na layo yung dami sa panalangin, no? Now, karon, mauto ang atong isgutan 13 to 16, mauto ang kitawag worldly wisdom, no? Kalimutan ang nakaalam, no? Mao'y digamit sa mga katauhan sa ilang pagkinabuhi, no? Naon sa man ang heavenly wisdom mga igsoon. Verse 17, mao ni siyang anatomy of heavenly wisdom. Mabala nimo nga nag-operate ka in the wisdom of God kung imong makita sa imong kinabuhi ang verse 17. Matubas sa komentaryo mo ni. Kini daw nga verse is the most beautiful structured list in the New Testament. Nindot daw ni kaayo nga pagka-plasta ang mga igsoon nga verse sa Bible. Kini verse 17. No? Ingon na? But the wisdom that is from above. Oh, kaalaman ni nga gikan sa Dios. Ingon diri is first pure, then peaceable, then gentle, willing to yield, full of mercy and good fruit, without partiality and without hypocrisy. Grabe no? Iyang di usap-usap mga igsoon ni James. Gusto mo makakita kung saan nag-operate sa wisdom na gikan sa Diyos? Imo ni James, mao niya mo makita ninyo diyan sa ilang kinabuhi. Okay? Ingon diya first, una yun, ingon din, conditional. Ingon niya pure. Kung saan may pasagot pag ingon nga pure mga igsoon, meaning undefiled. Ha? Walang daw. Morally clean. Unmixed with selfish motives. No? It refers to a single-minded devotion to God's will. No? Muna nakanindot ba, no? Kana ba ang mga lagad ta? Naghimo ta sa bulungatong sa Diyos with no other intentions, not even ourselves, but only for God. Kana ba muhimo ka na Lord para imo ra gyud ni Lord? No. Mao na mga igsoon ang pure. No? Walay hidden agenda. Okay? True wisdom doesn't have a hidden agenda. No? Mao bitaw ni mga igsoon gamit ta ng mga examples ni no. Pero mao ni when our motives are pure, we don't have to protect our reputation or we don't have to manipulate the situation. If we have pure motive sa atong kinahimo, you do not have to be afraid of your reputation. And no need to manipulate the situation, mga igsoon. We are content. Kontento na ta simply knowing that God is honored and people are served. Kanang dito ba no, naghimutan mga buluhaton.
church activities, mga programs sa simbahan, ming-apil ta, kaya atong motive, pang Diyos ra yun, o pag-servisyo sa iyang mga katawan. No? Never mind sa mga recognition or applause sa mga tao, kaya hindi naman na mo yung atong katuyuan. No? Mo ni mga igsoon ba sa atong pagpangalagad sa Diyos? Ingon ni James, ang tao nga dunay kaalam, pure in his motive. Oo. Ang pure of motive, mga igsoon, pang Diyos na yun. Not even for ourselves. No? Nga sa ato pali ay, kung nangalagad ka sa Ginoo, bisan wa ka ma-recognize, padayon niya ka. Pero mabalani mo nga nag-agad-agad pakpak o recognition, kung di ka ma-mention ang atungalan, madiskardis na kayo, di na ko, kayo makuna-apil ito pag-recognize. No? Kawayo ko yun naman ang ma-recognize, maka-encourage mo na, no? Pero ang isbutan ni James, mga exalt, is pure of our motives. No? Lord, bahala na. Kini ko mo nga maayo para imo ni Lord. Kung mailan ko, ma-promote ko, mailan, ma-recognize ko, second blessing na lang na, pero mau ni Ginoo. Na makakita o di, basta pag Ginoo yun ang pagpapakalagan, Lord, sila ilabot ka na. O di ang mga exalt, di ka sa pure, mabala mo nag-operate ka sa wisdom sa Ginoo, is, ingon ni James, you are peaceable. Ang peaceable, mga exalt, doesn't mean that you are passive, no? Wa kay conflict. Passive ba? Wa kay imo. But rather, pag imong di ay peaceable mo ni, it means actively working to cultivate harmony and bring people together. Nasato ba, mabala mo na kay wisdom, kaya kung natin nakita ng mga tao in the verge of conflict, nakita sa unang kini ang sangkutan, dili good maayo. Kini silang duha nag-conflict. And you make a way nga sa man that will bring harmony, reconciliation, mga igsoon, of people together. No? You promote harmony, unity, mga igsoon. Mao nang taong nga dunay peaceable nga kaalam, mga igsoon. No? So through wisdom, mangutana sa kaugalingon ng saman. Ang pangutana mo ni, what can I do to help plant seeds of harmony din here? Peacemakers don't just avoid wars, they build bridges. No? So dito ba no, sa church ba na yung mga peacemakers? Makasense gani ka ako na yung mga kaigsuunan din na, muna man sila nakuha na. No? Naigamay nga conflict. No? Ang mga peaceable ng mga tao, mga igsoon, makita sila pamahagi nga ma-reconcile sila tayo. No? You are peaceable. You are for harmony. No? O niya, ang tao na nag-operate daw sa kaalam sa Ginoo, makita ang gitawag gentleness. Gentle. Naunsa mo ng gentle. No? Natabay ninyo nga, wala, gentle lang ka. Ha? Modo ni ang one of misunderstood word, mga igsoon, kining word nga gentle. It describes someone who is fair, considerate, and reasonable. Gentle. Fair, considerate, reasonable. Kini gikan ni sa word nga ikes, no? This person nga gentle knows when to enforce a role and when to show leniency. They do not insist on the strict letter of their rights. No, ang gentle nga igsoon. No? Nga sa ato pa, kami ba ka mo butang sa imong kaugalingon sa lugar? No? Paano ni mo ginikanan ka? For example, naam kita yung mga roles diyan sa balay.
Di ba? Mga assignments gipangatag sa mga bata. Matawag ba ta nga gentle nga ginikanan? Are we considerate or reasonable, no? Sa atong mga kabataan, no? Fear, patas, okay? Gentle nga ginikanan, okay? Or basig na sobrang ata ka stricto, no? Dili na po matarot, no? Wa na di na ko makapangulipas, di na makapamatig rason, okay? Anak, ang atong Scorpio alas 9, no? Kinahanglan na anak ka. One time, na-late man si anak. Ha? Unya, bisa kung saan explain sa anak, mauna, no? Nang ginikanan, dili, sirado yung talinga, di mamati sa rason. No? So, asa naman ang pagka-gentle iha? Because being gentle, mga exon, you are reasonable. No? Unya yung diha, mga exon, kung kita gentle, okay? Considerate kita. Okay? Kung sa church po, di ba? Sa church, natay mga policy, natay i-observe nga mga sundon. Okay? Are we considerate? Okay? Are we strict? O kasi masobrang na punta ka strict to. Paano i-play mga exo na sakto ba ang pagduwa? Mao rin makita sa atong kinabuhi ang tao nga gentle, no? Now, niya pa, willing to yield. Ang tao daw adunay kaalam, willing to yield. No? So kung doon na dahil pila, na imuhang iyo, pakiusap lang, mao ni mo na, pwede ba? You are willing to yield. Ha? Sige, ikaw lang, kaya mo diyan. No? So literally, kini siya nga word is easy to be persuaded, open to reason, no? Willing to yield. This is the opposite mga exo sa gitawag stubbornness, no? Gahig ulo, dili mapakiusapan. So ang tao nga nag-operate sa wisdom sa Ginoo is willing to yield, no? A wise person is approachable, willing to listen to advice, and willing to change their mind when presented with truth. No? So, mo na mga exalt kita, kung doon ay musulti nato, okay? Kabalo pa mamati. No? Bisag sayo, barugan gihapon. No? Sayo na gani, barugan pa yun. Okay? Dapat we are willing to yield. Ay, nasayok yun dilay ko. Sakto na yung gingon, brad, says, sakto na. I am willing nga ako ng himuon. No? Unang willing to yield, mga exoon. Dili ka magpag-ahi sa imong gusto o sa imong kaugalingon, bisan ka ba ka, isultihan na kang masayok ka. No? So do not insist niya ng mga dili sakto, mga exoon. Stubbornness, opposite na siya sa willing to yield. Kung sa pulong sa Ginoo, ang tao na nag-operate sa kaalam sa Diyos, no? Kabalo siya mamati, no? O for example, nakapatay mga teachers din, no? Naay mga estudyante yung mga baksak, kung sa man paano na ito nakaroon, dari explain yung gagalingon anong nabaksak ka, di pa matingan natin, no? Kung reasonable, no? So sige, ako matagal dyan, kaya reasonable lang yung explanation. Mo nang willing to yield, no? Tagaan yung kigalunan, sakto ang ilang isulti, no? Not always insisting sa atong mga kagustuhan. Mga exon, being willing to yield is not a sign of weakness or a lack of conviction. It is a sign of spiritual security. A stubborn person views correction as an attack. But a wise person views truth as a gift, no matter who it comes from. So true wisdom always approachable, always teachable, always willing to drop its own agenda
when a better, more righteous path is revealed. Sa ato pa, kung doon na kayo mga maayo, maayo na. Ako'y kinagapati-bating mong kagabay sa ka-idea. Pagsulti ka ron, mas maayo pa man sa ino. Sa pangutan na ron, are you willing to yield? Ha? So muna mga igsoon, ang dapat mo na kinaiya sa mga Christian, no? We are willing to yield, no? Teachable, approachable, mamati kung unsay maayo. Basta kayo mas makaayo, sige, no? Ato na himuon, no? Willing to yield, not unsay not stubborn, okay? So dili na to ni Mama ang ato mensahe, no? Kung kay kulang pa sa oras. So ito diri full of mercy and good fruits. Mabalot daw niyo, nag-operate ka sa wisdom from above. Puno ka sa kaluoy ug maayo nga mga bunga. It is overflowing with compassionate action toward those who are hurting or failing. It isn't just a nice feeling. It produces concrete, helpful results, morning good fruits. No? Walang di siya nag-andap. That's why ngayon din, mercy and good fruits. Wala lang nag-stop sa compassion or kaluoy. Pero actively, no, naagi siya concrete na action. Morning bunga mga igsoon. Makita sa iyang ginabuhat. No? So, pagkali mo that you operate in the wisdom of God, nga kung nakay nakita ng mga concern, ay, kaluoy ba na? No, kinahanglan tabanganan yun. Usa pa na, pero wala nag-stop din ha. Mangutanan ako siya sa kahulingon, kung sa may akong matabang niya na. O sa lihan ng utanan ka, kung sa'yo akong matabang niya na, it will pull you into action. Morning mo mga exon, no? Mercy and good fruit sa ato na kinabuhi. Sa ato mga Kristohanon, makita ka na kita maluluyon o matinabangon. Muna siya. No? So muna mga Christians, no? Merciful. Kung niya pa ang sa sa verse. Di ba, diwali rin nato sa chapter 2, without partiality sa verse. Okay? Mao niyang unwavering, fair, free from favoritism. True wisdom treats the poor person with the exact same dignity as the wealthy person. Babalaan daw nimo na operate ka sa wisdom sa Ginoo. Kay inigtanaw nimo sa mga kaigsuonan sa Ginoo. Dili kita mag partiality or favoritism. No? Regardless sa status, sa achievements, or unsay katayuan sa tao, we treat everyone with dignity. No? Di ba ito ng diwali? Okay? Maayong pagtagdanay sa usap-usap. Tungkol kay, mga binuhat na sa Diyos. Mga igsoon na po sila sa Ginoo, mga igsoon. Now, kining, didikan kini sa word nga, adiya, kritos mo kining without partiality. Adriakitos means your respect for people is unwavering. No? Yung pagrespeto ba sa tao, hindi na mausap. It does not fluctuate based on what they can do for you. So sayang, ayaw ang tabutagan sa tao tungkol sa mabuhat nila na to. Dili mo na. Worldly wisdom, kung tanaw ito, kalibutan ng nakalam, no? Kisses up the powerful and ignores the helpless. Diba? Mauna ang worldly wisdom. Nadin niyang mga prominent, takot yung mayo. Pero ang mga tao nga na sa ubos, ay dili halos takot. No? Mo ang kalibutan nga pamagi. Pero mga igsoon, but heavily wisdom sa ganit, looks past, nalampasan niya, looks past the clothes, the titles, the wallets, treating every single human soul with the priceless dignity bought by Jesus Christ. So ang pagtagad ba sa usa parehas?
Kaya nga no, yung pareha, di pagkamatyan na sa Ginoo, mahal kayo na. No? Kung di na mahal, pagkamatyan pagkugda ni Lord. Ha? Unya, kaya everybody, di pagkamatyan na sa Ginoo. That's why we are to treat everyone with dignity. No? No favoritism. Mga igsoon, playing favorites, na usay ko sa panimalay, no? Kita mo ang ginikanan, ignawta sa itong mga bata, oy, na may favoritism. Oh, kita rin yung mga ginikanan na nasultihan na anay, sa kamot. Ha? Kung mga bata na ito, mga optik kayo, mga bantayan, no? So, yun na playing favorite is one of the fastest way to destroy a family from the inside out. No? Adrian Kritos, no? Playing favorite. This calls us to love our children. No favoritism. Love our children. Love our spouse. Even our relatives based on who they are, not what they achieve or how much they resemble our own preferences. No? We love them of who they are, not of what they achieve. Ganahan kayo ng bata ako kay Bright. Ikaw kay bugong-bugong, di kayo kapaguran. No? Uy, kinitaw ka na, liwat kayo na ako. Mga kapaguran ay, liwat na ako. No? So, yun din mga example ng no favoritism, no? We treat everyone with dignity. No? Parehas. Okay? Because true wisdom builds a home where no one has to compete for affection, because love is given freely and equally to all. No? Mauna kita mga ginikanan, no? Mao ginang pili po di-remind nato sa itong kaugalingon nga we treat our children, everyone, nga parehas. No? Minaw lang yung mga ginikanan. Mura ako rin na ibuhat to siguro. No? Pero mo ni mga igsoon, without, padayon sa no, ang tao daw na nag-operate sa wisdom sa Ginoo, without hypocrisy. Dili na ako magtapos sa kaya time, pero ako ni-explain ang hypocrisy. Literally, without hypocrisy, kung sa Bible, without a mask, walay maskara. Kung sa manin, it is completely genuine, sincere, authentic. So what you see on the outside matches exactly who you are in the inside. Mo nang without hypocrisy. Kung unsay na ina sa gawas, maupod sa sulod mga igsoon. Mo daw na ang mga tao nga nag-operate nga dunay kaalam. Wala pa kitago. Dili lang ang maayo sa Domingo, apil sa Lunes, Sabado, maayo ka. Clean ka, good ang imong taong ini ka Domingo, uy, apil na ang Lunes, Sabado, maayo imong taong. No? Mao na mga igsoon ang no hypocrisy. Now, pero, imagine, no, a mother or father who want to raise their children to be respectful. Gana, mao ginang kita ginikanan. Gusto nato ang atong mga anak, they will be respectful, di ba? And they are spiritually, emotionally mature. Mao na itong gusto nila. Pero mo ni, may punta sa itong mga bata ha, for example, na, anak, you must never shout when you are angry. Di ba sakto na? Ayaw singgit ha, kung masukok ka. Manandang kayo sa distraction sa itong anak. May mga napunta. You should always use kind words to resolve arguments. Maayo kita mo ng tila. Uy, nagaling arguments ha. Kinangalayuhon nga pagkasulti aron nga ma-resolve ang conflict. Pero usay, ang nakita po na ito, no? Nang sa mga kita naman hinoon, ang kontra sa itong mga sulti. Di ba? Kita yung nagunaw nagsinggit. Kung masapon na tao, nilabas dito nila. Okay? Mo na mga exongin sa pulong sa Ginoo, no? Kinahanglan ng mga Kristohanon without hypocrisy. No? Parehan pa sa istorya, nakumot man yung istorya. Christian nga mag-asawa, naginaway, no? Pag inaway
nakita na, ingon ng bata, "Paman, napadulong si pastor sa akong balay." Kalit sila bilog, no? Oo. Kunya, pastor ka, dali, pastor, dali. Mayo kayo, istorya, no? Oo. Pero kaya di ka na ito nagpinusiay, no? Grabe na inaway. Uy, no, sa ano? So, si Pag-Igsoon, ingon sa pulong sa Ginoo, without hypocrisy. No? Nasa ato pa ang mga Igsoon, naroon wala tayong hypocrisy, always maintain good. No? Ayaw yung paghimo, dili mahayo. Okay, for example, na kay ministry. Oh. Tudlong ka sa mga bata. O nag-teach ka din. O kinabuhi ka ha, mabalaan. Magbuhat ka maayo. Sunya di ay ang nagsulti, dili din mahirap dibuhat, no? Kasi mga Igsoon, mao na siyang hypocrisy. Ingon sa pulong sa Ginoo, dako nga hagit no sa mga katawhan sa Dios. Ginikanan ka man, bata ka man, kuna sa leadership ka man, or church goers, ingon sa pulong sa Ginoo, live without hypocrisy. Ha? Live without hypocrisy. Okay? So kung dunay mga di maayo na yung himo, pangayon pa sa iyo. Forgiveness, reconciliation, kaya di sa mga kayo nga mag-handle tabuhaton sa Ginoo, no? Kunya, naaday di maayo. Diba? So mo ni mga Igsoon ang instruction sa pulong sa Diyos. So, parinon lang na ito sa sunod, kumusta? Are we living in the wisdom of God? Pagtanong na ito itong kagalingon, sa may labay na bulan or simana, dol-dol, kung sa may nag-operate kanatok na wisdom. True wisdom. Naging mo ng Bible, ha? True wisdom. Wisdom from the world or wisdom from heaven. Asa man ini ang nag-operate sa inyong kinabuhi. Kung sa ganyan wisdom from the earth, wisdom motivated by in vain, selfish ambition. Kung sa ganyan wisdom that operates from above, pure, peaceable, gentleness, no? Hindot kayo mga Igsoon. Pero yan po na po sa Ginoo. Nga Lord, tabangi ko Lord, nga mga kinabuhi ko sa kaalam nga langit mo. Mag-ampok ka. Lord God, salamat Lord God sa mga instruction ni mo sa imong pulong. Help us Lord to live a life in wisdom according to your will. Nga magkakinabuhi kami Ginoo sa Diyos nun nga kaalam. Pasayloan kami Lord kung doon na kami mga kinaiiya na very envious and self-seeking, selfish ambition. Pasayloan kami niya na Lord, tabangi kami Ginoo that every good works, every good intentions will reflect sa among kasing-kasing na kinigikan sa putli nga motivation. Gihimo na mo ang mga butang, ang mga ministry, ang mga buluhaton para na yun sa imo Ginoo. Ikaw ang mapataas, ang imong mga katawhan makabenepisyo. Help us Lord even not to promote ourselves. Only your name will be magnified. Ginoo, tabangi kami nga kini nga mga nakatunan, makita kini sa among kinabuhi o Diyos, pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen.